Okay na. Sige, dito tayo. Turn your Bible. Chapter 13 ng Matthew. Marami ito, kaya lang opening verse natin, Matthew 13. Ang natin to, 26 out, 24 hanggang 30. Pero ang opening verse natin, 28, 29. Sige, basahin natin. Sabi sa verse 28, He said unto them, an enemy had done this. The servant said unto him, Will thou then that we go and gather them up? 29. But he said, Nay, lest while you gather up the tares, you root up also the wheat with them. Tayo pumikit pa manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Gawin niyo po kaming malinis ang aming puso, aming kaluluwa, aming espiritu, Panginoon. At nawa, bigyan niyo kami diwa na maintindihan ang inyong banal na salita para magamit po namin, maging aramas po namin habang dito kami sa daigdig at habang naghihintay sa inyo, Panginoon. Ito po aming panalangin sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Yan. Yung pamagat ng ating mensahe, can you distinguish tares or wheat today? Malalaman nyo ba sa ngayon, itong tares, unbeliever, at yung wheat ay believer. Can you distinguish tares or wheat today? Yan. Yung ating outline, meron itong tatlo. Unang points, the parable of Jesus Christ. Matthew chapter 13, 24 hanggang 30. Yan. Pangalawa, the New Testament by Jesus Christ. Yan, yan ang dito. Matthew 26 hanggang 28. Pero may mga verses na yan. Mamaya, marinig natin yan mamaya. Pangatlo, the eternal offer by Jesus Christ. Ito yung natin, mensahe. Para maintindihan natin to, yung sinabi sa ating opening verse, kasi parable to, na ni Jesus Christ, na siya'y nagtatanim at yung kalaban nagtanim din sa kanyang taniman ng tares. Yan. Para maintindihan natin to, si Kristo nagtanim ng mga mabubuting tao ng kaligtasan. At the same time, Satan planted unbeliever looking like unbelievers. Ito dito, Itong mga unbelievers na to, mukha ng Kristiyano. Nagbibibit-bit din ito ng, kumakanta rin to ng mga Christian songs. Ito ay nagwi-witness din, pero sila ay anak ng Diablo. Itong dito. Tingnan natin, parable ni Jesus Christ, 24, verse 24. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed seed in his field. Mapapansin natin dito, yung word na kingdom of heaven, parang maingay. Baka doon sa kabila. Yung like ng kingdom of heaven, dalawang klase, to be extreme.
Meron niyang kingdom of God at kingdom of heaven. Pag sinabi kingdom of God, minsan nag-alternate yan, pero yung sasabihin natin ay yung extreme. Ha? Pag sinabing kingdom of God, extreme, galing sa Genesis hanggang Revelation, hawak to ng God the Father. Ha? Simula ng Genesis hanggang Revelation, para bang Genesis, ilaandaan hanggang sa huling-huling panahon, ay magkahalo yung ligtas o hindi ligtas. Hawak ng Ama yan. Pagdating ni Kristo, extreme ha, kingdom of heaven, ang pumasok dyan ay puro ligtas. Yan ang ano dyan, ano? Ngayon, verse 2. Sabi sa verse 2, but while men sleep, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. Yan yung kalaban. Ha? Kung wala nang mga nagbabantay at wala nang alam, dito nagtanim siya ng mga tao mukhang rin Kristiyano. Verse 26, but when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Itong tares na to, pag tinignan mo yan sa Greek word, sisanium. Yung kanyang buto, pag namunga na, lason ito sa tao. Ito literally lason. Pwede ka magsuka, pwede sumakit ang tiyan mo, o pwede ka magkulbuson. Ang pinakamabigat nito, pwedeng mamatay ang tao. Ang ganda nga pa nito ni Jesus Christ Eto mga taong to, lason. Ha? Sabi sa 27, so the servants of householder came and said unto him, Sir, did not there sow good seed in the field? From whence then had it tares? Di ba magagandang seedling naman yung ating tinanim? Bakit merong tares? Hindi pwedeng pakinabangan. Pag mapapansin natin itong householder ito, may kaya to. Hindi yung magsasaka sa bukid na ni Kalbaw, wala. Ha? Ito, kumbaga sa ngayon ito ay asindero. Sa ngayon ito. Sabi sa verse 28, he said unto them, an enemy had done this. The servant said unto him, well, then we go and gather them up. Sabi niya, kung gusto mo, sir, bunutin namin yan. At saka, sunugin natin. Sabi ng ito yung opening verse natin, sabi ng amo nila, o asindero, but he said, nay, lest while you gather up the tares, you root up also the wheat with them. Alam mo, pinag-isipan ko ito Maraming mga magulang, mga lolo na, isipin mo yung mga ninuro namin, unbelievers. Ngayon, yung hindi na lolo nyo na ako Yung ninuno, nagkasawa sila. Ito, lumutang ako, naging believers. Para sabi niya, patayin yan. Lulutang yan, mga anak yan, magiging tao ko yan. Ito sabi sa verse 29, but he said, nay, lest while you gather up the tares, you root up also the wheat with them. Hindi ka na pwedeng ipanganak. Kasi, kinuha na yung yung magulang magpuproduce ng magiging believers Pansinin nyo yan, ang dami-dami mga anak, mga believers na, yung lolo, yung tatay, hindi unbelievers. Verse 30, let both grow together until the harvest, and the time of the harvest, I will say to the reapers, gather you together first the tares, and bind them to burn them,
but gather the wheat into my barn. Pansinin nyo, para maintindihan natin yan, sa verse 37, yung sowit nito, yung nagtatanim ay Son of Man. Nabinasa nyo yan, si Kristo. Verse 38, yung field dito ay world. Nagtatanim siya ng kanya kasi yung world kay Kristo Sabi pa rito, ito ay baliktad doon sa chapter 4 ng Mateo. Sabi ni Satanas kay Jesus Christ, yun, kita mo yung world na yan. Huwag ka na pumunta ng Calvary. Sumamba ka sa akin, iyon na yan. Dito sabi nito, faith is the world. God said, sabi dyan, yung good seed means children of the kingdom. Sa verse 38. Yung tares dyan are the wicked one. Ito yung masasama. 39, yung enemy dyan ay devil. Yan. Harvest time, end of the world. Yan. Yung reapers dyan ay angels. Yung tares dyan are gathered and burned in the fire. Verse 41, angel gather up the kingdom all things that offend and which do iniquity. Yan. 42. Pansinin nyo. Pagdating nila sa furnace of fire, andito na yung tinatawag na wailing and gnashing of teeth. Alam mo ba ibig sabihin ng wailing? Nagsisigawan yan. Merong minsan video, kita mo sa impyerno kisigawan. Yung sigaw nila nagpapasaklolo. At saka yung gnashing of teeth, kasalubong yung kanilang mga ngipin, sobra sakit ang kanilang nararamdaman. Sa 43, yung kanyang mga ligtas, the righteous shall shine as son of their father. Sabi pa niya, kung sino may rinig, makinig. Di ba? Ang tanong natin dito, kasi may pa tayo, tuloy-tuloy pa tayo dito Can you distinguish tares of wheat today? Malalaman mo ba yung katabi mo ay believers o unbelievers? Yun ang tanong dito Ngayon, sa pangalawa, yung tinatawag na yung New Testament of Jesus Christ. Yan. Pag nagbasa tayo ng Biblia, mapapansin natin ang Bible ay dalawang hati. Isang lumang tipan at isang bagong tipan. Yan. Dito sa lumang tipan, nakapokus yung rito, aral ni Moises. Gawain nito ng Diyos. Bakit mayroong tinatawag na lumang tipan? Yan. Yung lumang tipan na yan, isang covenant din yan. Kasi yung Word of Testament, Old Testament, New Testament, ang dyan, ang ibig sabihin yan ay agreement. Covenant. Sa Tagalog yan ay kasunduan. Di ba? Sa negosyo, kahit anong klaseng negosyo, kahit anong klaseng usapan, dapat mayroong masinsinang kasunduan. Yan ang dyan. Ito, kasunduan na ito ay para sa tao. Ngayon, yung kasunduan o lumang tipan, kasunduan ito ng Diyos, mismo sa bansang Israel. Paano na ngayon yung bansang Israel? Di kawawa naman. At mapapansin natin itong tinatawag na Law of Moses, walang maligtas. Ano focus ng Diyos? Bakit ginawa itong tinatawag na Law of Moses? Para makilala nyo ang kasalanan. Ganon. Di ba? Ngayon, kung makilala mo ng kasalanan, paano ka maliligtas? Yung Law of Moses na yan, itinuturo si Kristo.
takbo ka kay Kristo para maligtas ka. Yan ang ano dito. Ngayon, yung lahat ng books sa New Testament, ito yung tinatawag na sa ngayon ay dokumento. Ito yung mga teaching ni Jesus Christ sa kanyang apostoles acting as document for the updated relationship between God and man. Nakuha nyo? Kaya itong 27 books, nababasa nyo ba sa Facebook o sa sa may YouTube, Utopian Bibles? 88 yan ang libro. Inaakusahan yung King James Version na hindi ibinigay ng King James Version ang katotohanan. May kulang. Ano yan? 66 books. 88 minus 66, ilan? 8 minus 6. 2. 8 minus 6. 2. Kulang tayo ng 22 books. Yun ang kanilang ano rito. Sabi ko nga kay Jerry, may sikreto yan. Yung New Testament, hindi nag-quote doon sa mga librong hindi tinanggap ng King James. Di ba? Pag magkukuha ito si Kristo, ano ba sinabi sa lumang tipan? Di ba? Dalawa lang sila mag-asawa. Sino tinutukoy doon? Sa Genesis. Pag sinabing, ano nangyari kay Noah? Dahil tinanggihan nila yung misahe ni Noah sa lumang tipan. Sa yung ano doon, anong Genesis? Genesis pa rin. Di ba? Ngayon, meron pa silang paborito nila yung Book of Enoch. Kawawa yung mga kabataan ngayon na walang magtuturo. Babasahin nila yun. Meron nung mayroong mga aral doon na yung sinatawag na apocryphal book. Pwede mo nang dasalan ang patay para ito ay maligtas. Maraming ganun sa pati nga nung yun Di ba? Etong dito, itong tinatawag na dokumento na to, itong mismo 27 books. Ang New Testament, basahin natin yung Testament. Matthew 26:28. Ano sinabi dyan? For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Di ba? Yun ang dyan. Ano ginawa sa Lord's Supper? Wala tayong Lord's Supper Hindi tayo nag-Lord's Supper Yung bread dito, symbolize ng katawan ni Kristo. Na nagdurog papuntang Calvary. Yan. Para bago mag-Lord's Supper ka, alalahanin mo si Kristo naghirap para sa iyo. Ito the word cup. Ang laman niya ay wine or ano ba tawag itong wine tsaka juice. Symbolize na dugo ni Kristo. Balikan ko yung yung New Testament sa 26:28. For this is my blood. Sabi diyan, of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Ibig sabihin kung paniwalaan mo itong New Testament na to, ito yung ikaliligtas para sa kasalanan. Di ba? Itong New Testament na to, pag binasa mo sa Biblia, may mga synonym yan. Ano mga synonym yan? Gospel. Yung New Testament, equivalent to gospel. Romans 1:16. Ano sabi dyan? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, for the Jew first, and also to the Greek. Itong binabasa natin, importante ito, Basa ninyo, Kasi,
Yung mga tinuturo dito, ito yung tinatawag na, ano ba tawag niyan? Yung rules. Yan. Kumbaga sa ano, di ba? Ito palagi tayo sa ano natin, social media. Sabi ng social media. Ang ginagamit natin ngayon ay 1987 Constitution. Hindi na natin ginagamit yung 1937 Constitution. Bago sa ano, hindi na masyadong ginagamit natin yung Old Testament. Ito na tayo sa New Testament. Di ba? In-upgrade yung tinatawag na sa Old Testament. Tuloy pa tayo. Meron tinatawag na Christian Bible. Christian Bible. Ito na yung King James. Pero wala naman tayo makikita ng Christian Bible. Ano to? Automatic to pag ikaw ay mananampalataya. Ano pa? Word Scripture. Pag sinabing Scripture, pareho ng New Testament, Gospel, tinangan natin. John chapter 5:39. John chapter 5:39, sabi dyan, says the Scriptures, for in them you have eternal life, and they are the which testify of me. Kita mo, pasinin niyo yung mga wording ng ano. Ha? Dito sa Biblia mo lang makikita yung tinatawag na the way, the truth, and the life. Yan. Ano pa? The word Holy Writ. Holy Writ, pinexin yung written. Mark 1:2. Sabi dyan sa Mark 1:2, at is written in the prophets, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare the way before thee. Pag nakita mo yung the saith the Lord, mga ganyan. Yung holy written. Written. It is written. Ano pa? Ito mga ano to, mga synonym to, equivalent to New Testament, ano? Galatians chapter 3 verse 17. Pansinin nyo. And this is I say that the covenant of God in Christ. Itong covenant na to, the same at New Testament. Bagong tipan, bagong agreement, which was 430 years after cannot disannul that it should be made the promise of non-effect. Dumaan na yung 10 utos. Pero yung promise na yan, yung covenant na yan, hindi magagalaw yan. Epektibo yan kasi gospel yan, promise eh. Promise, pasinin nyo, Galatians 3. Nalimutan ko yung verse na yun. Parang, hindi mo 3:11 ba ito? Hindi ko na ano eh. Tingnan natin. Galatians 3, parang 3:17 yata ito. Sige. Now, to Abraham and his seed. Dinan yung seed, where the promise made. Taniyan yung seed dito, singular. He said not to the seeds. Hindi sinabi sa mga seeds o mga tao, as many but as one, and that the seed which is Christ. Yung kay Abraham na tinutukoy na singular seed, ang tinutukoy niya si Abraham. Pero nung sinabi ng Diyos na tumungaw ka doon sa labas, Abraham, tingnan mo yung magiging anak ko. Tingnan niya mo. Yan kita yung bituin. Ganyan, kasing dami magiging anak mo. Mga believers yun. Hindi ko lang nadampot yung sa Galatians din yun. Lahat na tumanggap kay Kristo, anak ni Abraham, spiritually. Baka yan ko na yan kasi mahirap yung walang resibo eh. Di ba? Yan ang dyan. Epistle. Ano sinabi? 1 Thessalonians 5:27. Sabi dyan, pansinin nyo. Yung epistle, katumbas niyan ng New Testament. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all
the Holy Brethren. O isipin mo, ang religion na nagbabawal na magbasa ng direct sa Biblia, yan ay bawal. Ano sabi, balikan natin? I charge you by the Lord that this epistle, kasulatan, be read unto the Holy Brethren. Yan ang ano dito. Pasin nyo, unti-unti natin, ano? Ngayon, pag na-establish na sa natin yung New Testament, ano ba ino-offer ng New Testament? Ito, the eternal offer by Jesus Christ. Itong eternal na to, dalawang klase to, pero isa lang yung extreme tayo. Yung correct, yung dominant na word, aionios, sa Greek word. Yan ang dyan. Yung predo na aionios, ginamit to sa New Testament kahit saan dyan. Di ba? Pero meron niya mga exemption. Yan. Halimbawa, gaya ng Romans 16:26. Sabi dyan, but that is made manifest by the scripture of the prophets according to the commandment of the everlasting God. Yung everlasting tsaka eternal, isa. Walang katapusan. Di ba? Dito, mapansin natin dito, etong tinatawag na everlasting. Sumulpot tayo sa everlasting. Ito. Kunyari, wala pa yung universe. Ang ginawa ng Diyos, nilikha yung universe. Paglikha ng universe, andyan na yung time, mass, lahat na, andun na. Yung pag-rotate ng mundo, axis ng mundo, kumpleto na yan. Lumutang yan. Paglutang yan, mapapansin natin yung mayroong beginning, mayroong ending. Yung kanyang linikha na universe, mayroon siyang beginning and ending. Ano sabi sa beginning? In the beginning, God created heaven and earth. Yung binasa natin kanina sa tinatawag sa sa last 29, verse 29 ng yung sinabi sa verse 29 ng ating opening verse, but he said, nay, lest while you gather them, you root up also the wheat with them. Ang tinutukoy niya dito ay sa verse 39, saan na ba yan? Yung tinatawag na harvest sa verse 39, ito yung end of the world. Kaya yung Jehovah, hindi sila niniwala na mayroong ending ang world. Ito mayroong ending. May ending. Kaya dapat wag mo mahalin itong tinatawag na mundong ito. Pansamantala lang to. Diba? Yan ang dyan. Ngayon, balikan natin. Sabi dyan, eternal, pag nanampalataya kay Jesus, sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life, eternal life. Yan. Yan ang dito. Pasinin nyo yung word na, yung salitang word na world. Tatlong yung tatlong gamit yan. Maaaring alam nyo, kaya sa yung una dyan, mismong earth, mundo. Pangalawa, yung sistema. Parang 1 John chapter 2, 15 to 17. Yung tinatawag na, basahin na lang kaya natin. Ito yun. Yung pangalawang ayaw ng Diyos. 1 John. Yan, 1 John. Yan, saan tayo? 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Ano sabi dyan? Love not the world. Yung world na to, andito sa John 3:16, pero iba na meaning.
the same Greek cosmos, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, it is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of the God abideth forever. Yan yung sinasabi ito sa John 3:16. Ito naman sa pangatlo, ito yung isaktong, bagamat pareho sila ng Greek word, cosmos, basahin natin. For God so loved the world, inhabitants of the world. Yan. Itong inhabitants of the world, habang buhay ka, ikaw ay nananahan o ano ba tawag yung inhabitant? Residents of the world. Dito ka pa, hanggat buhay ka. Pero pag namatay na ang isang tao, hindi na siya, hindi na siya inhabitants of the world. Iba na eh. Di ba? Ito, natin ito, yung pag-ibig ng Diyos, hanggat ikaw ay buhay. Yan ang dyan. Hanggat buhay ka, nakaano ang Diyos sa'yo, tinatawag na, nakaabang na para ikaw ay manampalataya kay Jesus. Paano kung hindi ka nanampalataya? Ito sa 36, last verse ng chapter 3 ng John. Tingnan nyo. He that believe on the Son had everlasting life. And he that believe not the Son shall not see life, but the wrath of God abided on him. Meaning, ang eternal ay mayroong dalawang sense, isang bad sense at isang good sense. Pag ikaw tumanggap sa Panginoon, good sense ka. Wait ka. Pero pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, tares ka. Tandaan niyo yan. Yung tares, ayaw ng Diyos yun. Unbeliever, kasi hindi tumanggap eh. Kaya itong eternal life, para magsabi, pili ka. O tumanggap ka sa Diyos, kay Kristo. O, ligtas ka. Wait ka. Pag hindi ka tumanggap, doon ka sa kabilang buhay, nasa apoy ka. Ganun ang sistema dito. Isipin nyo, minsan nagsabi nga, gaano kabilis yung tinatawag na pagtanggap mo kay Kristo, yung epekto ng kaligtasan. Pag basahin natin yung Luke chapter 23. 23:40-43. Sabi ng rito, magnanakaw. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest unto the kingdom. Wala yung word na believe, wala yung word na faith, pero doon sa kanyang sentence, kanyang naratibo, andun yung faith, andun yung believe. Nakabayubay sa krus yun, pati si Kristo. Sumagot si Kristo sa verse 43, pansinin nyo. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today thou shalt with me in paradise. Ganon ka-epekto yung talab ng kaligtasan. If you believe in Jesus Christ, at totoong yan, sigurado na yan. Ito pa, gusto kong maano rito. Etong agreement na to, hindi ito 50-50. Para bang nagnegosyante. O sige, magano tayo, magnegosyo tayo. 50-50. Para tayo magkatrabaho, pwede natin lagyan ng parehong kapital. 50-50. Kasi agreement yun. Pero pagdating sa insurance, ang insurance, walang pakialam ang magpapa-insure. Pag pirma mo sa insurance,
Ang ibig sabihin niyan ay, kung ano sinabi ng protocol o rules ng insurance, susunod ka. Susunod ka. Di ba? Pag hindi ka sumunod, sasabi mo, hindi pwede yan eh. Ako nagbabayad eh. Nagpirma ka eh. Ganyan. Itakbo natin sa sa pananampalataya kay Kristo. Di ba? Ano sabi sa chapter 2, 8 and 9 ng Ephesians. Turn your Bible. Chapter 2, Ephesians 8 and 9. Ito, maraming rito, no? Maraming kumu-question dito. 8 and 9. For by grace are you saved. Pansinin nyo. Yung save dito ay nakadireksyon sa nakalipas na. Past tense. Sabi dyan, for by grace are you saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Pansinin nyo, no? Dito, mayroon akong nakakausap dito. Marami ako nakakausap dito. Ito yung mga born again. Ang sabi ko nga sa kanila, kapag wala sila, born again. Yun ang ko, hindi born again, born again. Yan ang dito, no? Pansinin nyo. Aminado sila, save na eh. Save naman tayo eh. Kaya lang, pero, yan yung mga duktong nun eh. Kaya lang, pero, alagaan natin yung kaligtasan na yan. Di ba? Yun ang rito. Hindi ko na sulat yata yung yung tinatawag. Saan ko ba nailagay yun? Yung tinatawag na yung word na save, 2:11. 2:11 ang look mamaya na. Pansinin nyo, save na tayo, kaya lang alagaan natin. Balikan ko, wala sa Biblia na pwedeng baguhin ng tao yung protocol o yung rules ng Diyos. Ang rules ng Diyos ay yun ang mananaig. Pag nanampataya ka, may buhay na walang hanggang di. Eternal eh. Ano na yan eh? Pag sinabi eternal, hindi na puputol. Di ba? Yun ang dyan, tinan nyo. Basahin natin yung 10:28 ng John. Ano sabi dyan? I give them eternal life, and they shall never perish. The word perish means spiritual perish. Hindi ito physical perish na sagasaan ka, pinatay ka. Hindi yun to. Sa kabilang buhay ito. Neither shall any man pluck them out of my hand. Isipin mo. Diba? Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng tumakatalon sa kamay ni Kristo. Sa 29 nga dyan, pati yung amay. Pag binasa mo na hindi na Ngayon kung sabi nila, meron naman tayong meron naman tayong bulisyon ginamit nila ito. Sabi ng mga ibang pastor, naririnig ko, lukuhan na yan. Kasi, pagdating sa dokumento, kahit anong transaksyon, hindi pwede biro-biro yan. Kailangan maintindihan mo bago ka pumirma. Yan. Ano pa sinabi sa Titus 1:2? Pansinin nyo. In hope of eternal life, buhay na walang hanggan, buhay na walang putol, buhay na walang period, which God that cannot lie, promised before the world began. Hindi ka pa pinapanak. Pangako na ng Diyos yan. Meron kang eternal life pag inano mo si Kristo. Tinanggap mo. Basahin natin yung Luke chapter 2 verse 11. Dahil yung Bible, Luke. Yan. Chapter 2 ng Luke.
Verse 11. Saan yung 11 na yan? Naku, doon pala sa kabila. Kala ko ano. Ayan. Sabi niya sa 11, for unto you, sabi ng anghel dito, sinabihan niya yung mga shepherd, mga nag-aalaga ng tupa, yung panganak si Kristo. For unto you is born this day in the city of David a Savior, pansinin yung word ng Savior, which is Christ the Lord. The word Savior, singular. Ha? Bakit ko sinabing singular? Hindi plural. Isa lang yung Savior. Balikan natin yung Ephesians chapter 2, 89. For by grace are you saved. Sinave ka na. Ngayon, sinabi ng kanilang ano rito, pastor nila, lumalabag, ito yung tails. Kailangan alagaan mo sarili mo. Kasosyo mo si Kristo sa kaligtasan mo. Pero, balikan natin, ang Savior, tagapagligtas, hindi ka kasosyo, hindi ka Savior, hindi ka parte ng Savior ng kaluluwa mo. Kasi Savior, singular eh. Sana nahabol yung ano, isa lang ang Savior si Kristo. Pag sinabi, alagaan ko yung ano, mag-repent lang ako. Kailangan alagaan ko yung ano para maligtas ako. Yung sinabi ko sa tao, paano kung bago mag-repent namatay ka? Ang sabi niya, December. Di napuputol yung kanilang salvation. Di ba? Kaya dito, mapansin natin dito, isa lang ang Savior, si Kristo. Yan ang ano dito, mahirap ng mga tao. Ha? Ano pa? Pag ikaw nagmamalaki, sabi doon sa verse 9, balikan natin yung Ephesians. Kasi sa Ephesians kasi, kailangan ay intindihin natin ito ng gusto. Ephesians chapter 2, 89. Yan. Ang sabi niya? Sabi sa for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Yung word the gift, bigay. Ha? Hindi yan binili. Hindi mo bibili ng pera, hindi mo bibili ng 10 utos. Kasi sa kanila, nag-repent lang ako para konektado na naman ko sa Diyos. Hindi ganoon ang pangako ng Diyos. Pag binigay sa iyo yung eternal life, ang eternal life mismo, ibig sabihin, walang katapusan. Yun ang dito. And yung walang katapusan, ginagawa nilang napuputol eh. Yun ang problema rito. Ano pa sinabi rito? Not of works, lest any man should boast. Ang works ito ay, tingnan natin sa Ephesians chapter 2 to 20. Ano yung works? Pansinin nyo. Ano sinabi ni Pablo? Ang sumulat ng Galatians, Ephesians si Pablo, chapter 2, verse 16. 16 pala. Ano sabi niya? Knowing that a man is not justified by the works of the law. Hindi ka pwedeng maligtas sa law, but by the faith of Jesus Christ. Now, may answer now. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. But for by the works of the law shall no place be justified. Malinaw. Ibig sabihin, hindi pwedeng gagamitin mo yung law para maligtas ka. Yung iba naman kasi, ang ginagawa ng iba, pinukumbine yung acts, yung tinatawag na acts of the law and acts of the faith. Ibig sabihin, yung New Testament, inano na ng Panginoon yung tsupwero na panahon ng ng grace Ha? Ngayon, basahin natin yung Acts chapter 15 verse 1. Pansinin nyo, kinumbine nila yung Moses Law and Jesus Christ. Yung Old Testament at New Testament. Pansinin nyo, and a certain man which came down from Judea taught the brethren and said, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved.
Ha? Yung kasing pagtutuli sa Old Testament, ceremonial yan. Pag hindi ka natuli sa mamagitan ng patakaran ni Moises, kahit na nananampataya kay Jesus, hindi ka saved. Nagkagulo sila rito. Ha? Nung magkagulo sila, nagsumbong sila sa Jerusalem, eto sinasabi ni Peter. Si Peter yung rito nagsalita sa unang salita. Pansinin nyo. Sa verse, simulan na lang natin dito sa verse 8 hanggang 11. Sabi ni ni Peter. And God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. Kasi yung nagsumbong nito ay mga Gentiles. Ha? Binigyan sila ng pinupurify yung kanilang puso. Binigyan din sila ng Holy Ghost na kagaya natin. Verse 9, and put no difference between us and them. Pareho lang tayo ng mga Gentiles na Hudyo. Sabi nito, purifying their hearts by faith. Ibig sabihin, pag nanampalataya kay Jesus, luminis ang iyong puso sa harapan ng Diyos. Verse 10, now therefore, why tempt you God to put a yoke unto the neck of the disciples, which is neither our father nor we were able to bear? Sabi ni ni Peter, kung yung ninuno natin hindi masunod yung 10 utos, kahit tayo, bakit natin pa ipapasan to sa mga hintil na to? Verse 11, pasinin nyo. But we believe, pasinin nyo that through the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved. Pasinin nyo. Wala itong faith plus work, kundi faith plus nothing equals salvation. Yan ang dito. Di ba? Ito mga rito, mapapansin natin dito, andito ito meeting to ng mga apostoles Andito si James, andito si Peter, andito si Paul, Barnabas, lahat sila dito sa meeting na to. Nung sinabi ni Peter, but we believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved. Even as they. Wala. Di ba? Sino magsasabi na napuputol yung mga born again lang yan Kaya kawawa yung mga nagsasamba sa mga born again. Ito, malinaw to. Wala tong trabaho lang. Kasi, nagpapagod sila, mas masibag pa sila sa totoong mga mananampalataya. Sayaw-sayaw, Sa New Testament, sa Old Testament, pwede sumayaw. Dito, sa tinatawag na sa New Testament, wala yung sayaw-sayaw. Di ba? Yun ang dyan. Kaya pansinin natin ang kaligtasan ay hindi ito mapuputol kagaya ng mga aral ng iba. Yun ang dito. Kaya sa ating maiksi na na tinatawag na mensahe, ang faith ay mahalaga para magkaroon ka ng buhay na walang yan. Maraming salamat. Manalangin tayo sa closing prayer. Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming lahat ng mga kasalanan. At nakita po namin na ang eternal ay may dalawang klase. Ang hindi tumanggap, yun ang tails. Ang tumanggap, yun ang wet. Ang wet ay mapupunta sa impyerno. Ang wet mapupunta sa langit. Mamili kayo sa mga nakikinig, sa mga wala pang kaligtasan. Tanggapin niyo si Kristo ang tagapagligtas. Ang sabi ng Biblia, ito'y walang katapusan. Ito'y eternal. Ito'y permanente. Hindi period.
huwag nating baguhin ang kasulatan. Ito po aming panalangin sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Thank you po, Pastor. So, thank you.